Sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Si Ian Gasa hindi nagpahuli sa Chika Minute dahil marami pala siyang nalalaman tungkol sa pagkakahuli kay Tatay Digong. At isiniwalat na nga niya ang mga pangyayari bago nga nahuli si Tatay Digong at kung bakit nga ito nahuli. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Bago ang lahat, marami nga talaga ang talagang lubusang naaawa sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong. Dahil sa edad niya na 80 years old, bakit nga ba siya ay hinuli pa at dinala pa sa Netherlands? Na sana ay kapiling pa niya ang kanyang pamilya ngayon sa Pinas. Subalit, nangyari na nga ito. Ang kagandahan dito ay talagang hindi siya iniiwanan ng kanyang best friend na kanyang attorney din. At talaga namang silang dalawa ay nagmamahalan hanggang huli nagdadamayan pa rin sila. At ito na nga ang mga pasabog ni Ian Gasa patungkol sa pagkakahuli kay Mr. Duterte. So, ano ba talaga nangyari doon, Ian? So, based sa chismis na narinig ko, punta sila ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Stating na, I don't know how they call themselves. Sige, on my own words na lang, President Duterte, may posibilidad na paglabas mo ng Hong Kong is bigla sa'yo ng ICC warrant. Lumipad, alam na niya. So, technically speaking, it will be very strategic na lumabas siya ng bansa. Kumbaga parang ganito yun eh. Okay, meron tayong planong paglipad sa Hong Kong, meron tayong event sa Hong Kong. Sabi mo, meron akong warrant. So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Because it's very strategic na kung meron pala akong warrant, mas okay lumabas ako ng bansa. So, kahit nalaman niya on that night na meron pala siyang warrant, hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lilipad, dito na lang tayo sa Davao. Hindi eh. Pabor eh. So, on that night, tuloy pa rin ang plano. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat wala makaalam. Sumingaw. Naalala niyo pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi to news agency na unang nag-release na former President Rodrigo Duterte, meron na daw warrant of arrest mula sa ICC. Walang naniwala, men. Pero, dahil dito sa isang website, hindi ko pwedeng banggitin kahit alam na ng utak ko kung ano yun bawal ko banggitin dito Dahil doon sa unofficial article, news article, nung website na yun, sumingaw. Nag-trending sa social media. Na no choice ang ating government na kailangan nila mag-release ng statement about it. Naalala niyo yung mga unang statement? Why klaro? Walang klaro. Tama. Naalala niyo pa yun? Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na hindi kami sigurado kung meron ba. But we hear mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration. Stating na, hoy! Ano ba kayong klase? Gobyerno ba talaga kayo? Di ba binash-bash sila Na bakit kayo magbibigay? Bakit niya sasabihin sa...
Naalala niyo pa yon on that very day. Tapos pinagbabasir sila, ba kayo, pag kayo, hindi kayo maayos mag-function. Hindi kayo naglalabas ng official statement without you knowing it. Na yun pala talaga yung ginagawa nila. They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. May kakapitan ka na. Ganyan, kapit ka naman. Dapat kapit na kapit ka dito. Alam mo, natatainga ako sa totoo lang eh. Kaya medyo wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito ah. Hindi pa okay yung mood ko ngayon kasi kanina pa ako nadjejebs. Pero dahil meron akong responsibilidad, obligation sa mga marites ng Pilipinas, kagaya ninyo nanonood dito. So, pinipilit ko lang na ayusin tong kwento to. Kumapit ka na, Mars. Eto na. Sabi ng group of lawyers, ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, di ko na yun sure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan eh. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Eto na ang plot twist. May nakialam na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Eto na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo, Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after a few hours. Bumalik after a few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito.